Magandang araw. Pag-usapan natin ngayon ang epekto ng kolonyalismo sa pag-unlad at pagbabago ng wikang Filipino. Ang kasaysayan ng wikang Filipino ay hindi mahihiwalay sa karanasan ng kolonyalismo. Ang bawat mananakop, Espanyol, Amerikano at Hapones ay nag-iwan ng bakas sa anyo, gamit at ideolohiyang nakapaloob sa wika. Sa pagtalakay nito, mauunawaan natin kung paanong ang wika ay naging daluyan ng kapangyarihan, edukasyon at ng identidad. Simulan na natin ang talakayan. Magsimula tayo sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ang patakarang pangwika sa panahon nito ay hindi pa ganap na pinapatupad ng mga Espanyol. Sa halip, ginamit nila yung katutubong wika bilang medyum ng kolonyalismo, partikular sa relihiyon. Ang mga praile ang nanguna sa pag-aaral, pagsasalin at pagkokodigo ng mga katutubong wika upang mapabilis ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ipinapakita ng panahong ito na ang kolonyalismo ay dulot ng leksikal at ortograpikal na pagbabago sa wika, kasabay ng paggamit nito bilang instrumento ng kolonyal na kontrol. Ano nga ba ang epekto sa pag-unlad ng wika sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol? Una ay yung paglawak ng bokabularyo. Libo-libong salitang Espanyol ang naisama sa wikang Filipino lalo na sa relihiyon, pamahalaan, edukasyon at kalakalan. Nagkaroon ng Hebredong leksikon na nagpapakita ng kolonyal na impluensya. Meron ding pagbabago sa sistema ng pagsulat. Napalitan ang baybayin ng alpabetong Romano na ginagamit din natin ngayon na nagbunsod ng pagbabago sa paraan ng pag-iisip at pagtatala ng kaalaman. Naging mas sistematiko din ang gramatika dahil sa mga aklat na isinulat ng mga misyonero. Panghuli ay ang paglitaw ng diskursong kolonyal. Ang wika ay ginamit upang ipalaganap ang konsepto ng kasalanan, pagsunod at autoridad. Bagamat may ambag ang mga Espanyol sa dokumentasyon ng mga katubong wika, nanatili ang hati sa pagitan ng wika ng kapangyarihan at wika ng bayan na naglatag ng pundasyon ng linguistic inequality. Ipinakikita ng pananakop ng Espanyol na ang kolonyalismo ay nagdulot ng leksikal, ortograpikal at diskursibong pagbabago sa wika. Dito naman tayo sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Sa patakarang pangwika, ipinatupad ng mga Amerikano ang Ingles bilang opisyal na wika ng edukasyon at pamahalaan. Sa pamamagitan ng sistemang pampublikong edukasyon at mga gurong Thomasites, naging sentral ang Ingles sa paghubog ng kolonyal na kaisipan. Ano naman ang epekto sa pag-unlad ng wika sa panahon ng Amerikano? Una ay ang pagbabago sa estruktura ng edukasyon. Naging medium ng pagtuturo ang Ingles mula elementarya hanggang sa tersyarya. Naisantabi din ang mga katubong wika sa akademikong diskurso. Pangalawa ay ang pag-usbong ng bilingualismo at code switching. Lumaganap yung sabayang paggamit ng Ingles at Filipino at maging ng katubong wika na kalaunay naging katangian ng diskursong Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Nabuo yung Taglish bilang produkto ng kolonyal at postkolonyal na karanasan. Ilan din sa mga epekto ay ang pagbabago sa pagpapahalaga sa wika. Itinuring ang Ingles bilang wika ng katalinuhan, kaunlaran at mataas na antas ng lipunan. Nabawasan ang prestiheyon ng sariling wika. Mapapansin natin na ilan sa mga ideolohikal na impluensya ay ang pananaw sa Ingles hindi lamang wika kundi daluyan ng kolonyal na ideolohiya, kabilang ang konsepto ng demokrasya, individualismo at Amerikanong kultura. Makikita na ang pananakop ng Amerikano ay nagbunga ng estruktural at sosyolinguistiko at ideolohikal na pagbabago sa wika. Sa panahon naman ng Hapones, sa panahon ng kanilang pananakop, ipinatupad yung patakarang
Asya para sa mga Asyano. Binigyang diin ang wikang pambansa at Nihongo habang ipinagbabawal naman ang paggamit ng wikang Ingles. Ano naman ang epekto sa pag-unlad ng wika sa pananakop ng mga Hapon? Una ay ang pagpapatibay ng wikang pambansa. Ginamit ang Tagalog sa edukasyon, media at opisyal na komunikasyon. Naging simbolo ang wika ng pambansang pagkakaisa at ng paglaban. Pangalawa, pansamantalang pagbabago sa leksyon. May ilang salitang Hapones ang pumasok sa kamalayan ng mga Pilipino, bagamat hindi naging permanente. Pangatlo, propagandistikong gamit ng wika. Ginamit ang wika upang hubugin ang ideolohiyang anti-colonial at pro-Asyano. Bagamat maikli ang panahon ng pananakop ng mga Hapones, mga nasa 3 taon lang, napatunayan na ang wika ay makapangyarihang kasangkapan sa paghubog ng nasyonalismo, kahit pa ito'y ginagamit sa ilalim ng pananakop. Ipinapakita ng panahong ito na ang kolonyalismo ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagbabagong pangwika na may malalim na implikasyong ideolohikal. Sa kabuuan, ang kolonyalismo ay nag-ambag ng pagbabago sa bokabularyo, sistema ng pagsulat at gamit ng wika. Naglatag ng hierarkiya ng mga wika batay sa kapangyarihan at humubog sa kamalayang pangwika at pambansang identidad ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng masusing pagsuri sa epekto ng pananakop ng Espanyol, Amerikano at Hapones, natutukoy natin na ang pag-unlad at pagbabago ng wika ay produkto ng kasaysayan, kapangyarihan at pakikibaka. Ang pag-unawa sa mga epektong ito ay mahalaga sa kritikal na pagpapahalaga at patuloy na pagpapaunlad sa wikang Filipino bilang wika ng bayan at wika ng kaalaman. Yun lang, maraming salamat. Kung mayroon kayong mga katanungan, ilagay sa class comment para matugunan. Paalam!